Kasalanan ba ako kumain ng baboy ngayon? Or kahit hindi ngayon, i-clear natin yung tanong na ito. Kasi may mga tao nagsasabi na kasalanan daw ito dahil unclean daw ang pork according sa Leviticus 11:7-8. At makikita din natin sa Deuteronomy 14:8 na commanded ang Israelites na huwag kainin ito. But in context, ito po ay part ng ceremonial dietary law na binigay sa Israel under Mosaic Covenant or yung Old Covenant. Kasama pa nga dyan yung huwag ka mag-shave ng balbas mo or huwag ka magsusuot ng mixed fabric na damit, which is tayong lahat siguro suot na ganito, di ba? So nagkakasala ba tayo dahil may suot tayong mixed fabric na damit? Hindi. May purpose po yan. No? Hindi yan natripan lang ng Diyos na ibigay ang command na yan sa mga Israelites. Okay? The purpose is to set Israel apart from other nations because God wants them to be holy and pure. Again, this is under Mosaic Covenant, which is the Old Covenant. So anong nabago nung dumating si Jesus? Dumating po yung New Covenant. And Jesus declared all foods clean because Jesus came to give us freedom, not bondage to the law. Sobrang linaw, basahin po natin. Kayo ba ay wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nauunawaan na anumang bagay na pumasok sa tao mula sa labas ay hindi nagpaparumi sa kanya? Ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito ay idinudumi sa palikuran. Sinabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. So ang defilement or karumihan ay hindi na about sa pagkain, kundi sa puso. At consistent ang scripture dyan. Diba? Katulad ni Peter, yung encounter niya. Ngunit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumain ng anumang bagay na pangkaraniwan at marumi. Muli niyang narinig ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Anumang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na pangkaraniwan. Ang encounter ni Peter, hindi lang about to sa pagkain. Sinisimbolize din yan yung inclusion ng mga Hentil or yung mga Gentiles. No? But again, ni-reaffirm itong about sa food, sa Colossians. Sabi dito, so don't let anyone condemn you for what you eat or drink, or for not celebrating certain holidays or new moon ceremonies or Sabbaths. For these rules are only shadows of the reality yet to come. And Christ Himself is that reality. So yung mga ceremonial law ay shadow lang yan. At si Christ yung fulfillment. Dahil hindi na tayo under ng Old Covenant. Sabi sa Hebrews, when God speaks of a new covenant, it means He has made the first one obsolete. Wala na yung Old Covenant. It is now out of date and will soon disappear. Hindi na tayo under ng Old Covenant. Pero lilinawin ko lang, no? Pwede ring maging kasalanan yung pagkain mo ng baboy or kahit hindi baboy, kahit anumang pagkain. Okay? Sabi sa Biblia, kung nasaan ang Espiritu, yung banal na Espiritu, merong kalayaan. So, it's all about conviction. Kasi mababasa din natin sa Romans 14:23. If you have doubts about whether or not you should eat something, you are sinning if you go ahead and do it. For you are not following your convictions. If you do anything you believe is not right, you are sinning. Ito na yung tinatawag na personal conviction. Kasi may kanya-kanya tayong conviction. So if someone believes it is wrong and still eats it, it becomes sin for them. Bakit? Because they violate their conscience. For example, ikaw sobrang convinced ka sa sarili mo na hindi, para sa akin, madumi ang baboy, para sa akin, kasalanan ng kumain ng baboy. Tapos kumain ka. So, kasalanan yon kasi bina-violate mo yung conscience mo, hindi mo sinusunod yung conviction mo. So, kasalanan ba kumain ng baboy? No. Because Christ fulfilled the law and God declared all foods clean. Nabasa naman natin, sobrang linaw. And Jesus came to give us freedom, not bondage to the law. Pero pwede siyang maging kasalanan if you violate your conscience or kapag hindi mo sinunod yung conviction mo. Or if you cause other believers to stumble. So it's a matter of conviction na po. Nagiging problema lang po ngayon, yung personal conviction ng ibang tao, ginagawa nilang theology. For example, ang conviction nila is masama kumain ng baboy, ina-apply nila yun sa lahat ng tao, which is very wrong, no? Personal conviction mo yan. Kung yan ang conviction sa'yo ng Holy Spirit, then sa'yo lang yan. Hindi mo pwedeng i-apply sa ibang tao yan na, oh, King, kumain ka ng baboy, nagkakasala ka. Kasi, para sa akin, kasalanan ng kumain ng baboy. Hindi po ganun yun. Magiging legalistic ka kapag gano'n. No? So, hindi lang about to sa baboy, anumang pagkain, or hindi lang about sa pagkain. Pag may mga personal conviction tayo na ina-apply natin sa ibang tao, hindi pwede yon, okay?
magiging legalistic tayo kapag ganun. So, enjoy your food. Sabi sa 1 Corinthians, di ba? Whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Amen?